Hello, hello mga madam! Good afternoon. Today is Wednesday, November 12. At, of course, maichika naman ako sa inyo mga madam, kaya abangan nyo. Magpaganda muna ako mga guys ha, kasi 1:30 na dito at naisipan ko nga mag-vlog. Ayan, may microphone na ba? Fresh na fresh yung aura ko ngayon mga madam. Mga madam. Ewan ko ba, bakit palagi ko na lang sinasabi mga madam. Nasanay na kasi ako guys sa mga tawag na mga madam. Uso yan kasi ngayon, kaya yun yung yan yung introduction ko palagi. Paano tayong paganda? Kasi boring. Wala akong ibang gagawin today. Kaya naisipan kong mag-vlog. Okay. Wala naman isa dito sa bahay. Kaya mag-vlog-vlog tayo, guys. Nakapag-ano na ako. Ayun, laki na ng tiyan ko, guys. Kapaglagay na ako ng lip balm. Lip balm lang yung nilalagay ko. Kasi ayaw ko I like this dress. Lip balm lang guys, hindi ako masyadong nag-lipstick na ngayon. Kasi nagpapaitim siya ng bibig. Yeah, diba? Feel na feel. Nagano din ako kasi guys, nag-vlog din ako sa TikTok ko. Yan yung pinopost ko sa Reels. Madami akong sa isang araw, makapag-film ako ng video guys, like 5 na videos or 6. Pinopost ko sa Reels. Then yung sa YouTube, yan yung pinakamahaba. Kaya, hindi basta-basta maging vlogger. Dapat ka talaga. Ako kasi full-time vlogger ako guys. Oh. Wow. Yung tiyan kong baba na, sabi nila, malapit na daw akong manganak. Na to guys? 33 weeks and 4 days. So na siya, mag 34 weeks. Naglagay ako ng oil. Ito yung ginagamit ko na oil. Pero may pa rin ako. May stretch mark. Kasi siguro, malaki, mas grabe ang laki ng tiyan ko, kaya nagka-stretch mark ako. Yun. Yung iba walang stretch mark. Yung mama ko wala daw siyang stretch mark. Pero, iba-iba naman. Iba-iba yung pagbubuntis. Punta muna ako sa labas. Yung kusina ko. Yung mga sinampay ko na damit. Parang uulan nga. Pero sabi ko, kahit mabilis lang na sampay, ko lang ba? Mapatulo. Tawag dun. Ewan ko, ang hirap mag-Tagalog. Pag hindi ka Tagalog. Kaya yung accent ko, sabi nila, yung accent ko daw Ilonggo. Kasi Ilonggo naman talaga ako. Set up ko na muna tong camera ko. So, yan yung ginagawa ko, habang nasa labas ako, nagsiset up ako ng camera, habang nagsasampay ng mga damit. Yung aking camera, yung aking mga hanger. Naglaba kasi ako guys ng mga jacket, ng mga dress. Naglaba ako ng 2 days ago. Pero, gusto ko na malinis na lang lahat. Kasi, may mga jacket pa winter na. Kaya need ko ng labhan. Ako limlim yung panahon ngayon. Yan yung aking guys. Finally, meron na akong sampayan. Clothesline. Yan yung tinatawag na clothesline. Nakita ko dyan yung aking face. Maganda yung yung quality. Nag-aura-aura pa ako dito, guys. Para na to siya, na-drain na to ng mabuti ng ng tawag doon ng aking laundry washing machine. Yung washing machine na yan guys, medyo matagal na siya.
Kasi yung old owner pa yung may-ari ng washing machine. Kaya plano namin next time, palitan namin. Pero hindi pa naman siya sira. Kaso lang yung nakakatakot. Kasi ito medyo dry na. Dry na yung mga pants ng stepson ko. So ayun, bibili kami ng bagong washing machine at saka dryer. Para safe. Kasi minsan yung mga matatagal na washing machine, hindi na safe. Baka masunog pa yung bahay namin. Yan yung kinakatakutan ng asawa ko. Liwanag ba? Ay, ang ganda ng ng quality. Feel na feel ko talaga sa magpa-picture-picture. Basta maganda yung quality. Kahit buntis ako, guys. Wala namang choice. Dapat maglaba tayo. Same din yan sa Pilipinas. Kahit buntis ka, ikaw din maglalaba. So, mag-ingat lang. Pero at least dito, guys, lahat naka-washing machine. Hindi uso dito yung manu-mano na paglalaba. Kahit dryer. Kunti nga lang yung nagagamit ng mga ganito. Ako, guys, gusto ko talagang naka-clothesline or nakasampay. Para tawag ba? Para hindi masira yung damit. Kasi 'di ba nasisira yung damit pag dryer. Hindi siya natural na init tapos yung fabric pumapangit. Kaya ayaw ko ng ganyan. Ready na nga ako, guys, gumawa ng chicken nuggets. So ito yung ingredients ko: manok, chicken breast, breadcrumbs, itlog, salt and pepper, mga kahit anong garlic powder, and then carrots. So yan yung mga ingredients ko, mga madam. Paghalu-haluin ko muna ito. Ito yung gamit ko, yung food processor ulit. Kaya kung ako sa inyo, guys, wag na kayong bumili ng mga chicken nuggets. Hindi nyo alam yung mga ingredients. Mas mabuti pag kayo yung gagawa para ma-sure nyo ba na yung mga nilalagay nyo walang mga preservatives. Puro. Dadamihan ko to kasi ito yung gusto niya. Favorite niya talaga to. Meron ako dito mga shape. Gusto niya yung dinosaur na chicken nuggets. Binilhan siya namin, guys, ng dinosaur type na chicken nuggets. Ubusin ko na lang itong manok. Mga hindi naman ito madami. Konti-konti lang. Ito na lang kasi yung natirang manok, kaya ubusin ko na. Hanggang kaya kong i-search sa YouTube. Gusto ko talaga yung homemade, yung mga pagkain. Para alam ko yung mga nilalagay ko. Ito na nga, guys, yung aking mga nag-grind. Nag-grind. Tama ba? Kaya, i-mix ko na to sila. Lagyan ko na lang ng carrots para at least healthy, mas healthy. Yung kulay, medyo orange-orange. Pero last time nagluto ako nito, nagustuhan naman niya. Palakain naman yan siya ng carrots, basta lagyan lang ng ranch. May ranch palagi. Pag pizza, dapat may ranch din. Tapos may sauce. Ano ng egg? Isang itlog lang. Onion powder. Ito yung mga dinosaur na mga design na gagamitin ko. Na-order ko lang to siya sa Amazon. Ang cute. Ito kasi yung gusto niya talaga. Request niya to sa akin. Dinosaur daw na nuggets. Kaya, wish granted. Ito na yung dinosaur. Hugasan ko muna ito, guys, ang mabuti. Para safe na safe. And then, imomold ko yung chicken nuggets. Ayan ko muna siya. Imomold ko lang. Tapos, ilagay ko siya sa freezer. Para tumigas. And then, pag matigas na siya, yan yung time na lalagyan ko na ng breadcrumbs. Itlog ulit. Ikukuto siya ng itlog at breadcrumbs. Huwag yung harina siya ka breadcrumbs. Mainit ito sa tubig.
Mainit-init na tubig. Warm water. Para ma-alis yung kanyang baho. Malinis naman to. Make sure na excited ko siya guys. Kasi dinosaur na yung shape. Last time nagluto ako bilog, ayaw niya. Kahit sa fries, kahit sa bilog na fries, ayaw niya din. So sabi niya talaga, yung same talaga sa McDonald's. Yan lang yung mga kinakain niya. Naku, grabe talaga. Nahihirapan na kami kaka-explain na sabi namin. Same lang yan yung lasa, yung yung shape lang na diba? Ayaw na talaga i-try. Mga bata talaga ganyan. Need mo mag-adjust. Doon sa to yung lasa. Make sure na dikit talaga para yung shape niya ba. Sure na sure. Dinosaur na yan. Pag magkaanak ako guys, yan din gagawin ko. Dapat tayo pala, no? May mga anak tayo na pihikan. Ay, sana yung anak ko hindi lang pihikan. Dapat creative pala tayo sa paggawa ng kanilang pagkain. Para eye-catching. Parang lang yan. Parang promotion or tawag doon, commercial. Dapat eye-catching. Buang. Ano mo itong ginagawa? Mga madam, ready to freeze na nga yung ating nuggets na dinosaur. Ayan, ready to freeze na siya guys. Ito lang yung nagawa ko. Ayan. And then, takpan ko muna to bago ko siya i-freeze. Para bukas or mamayang gabi, lagyan ko na lang i-coat ko na lang ulit ng itlog at saka breadcrumbs. Takpan ko muna to ng cling wrap. Tinakpan ko na. Excited na ako guys. Parang ako pa yung excited. So, mahilig din ako sa chicken nuggets. Pero konti lang. Especially nung nabuntis ako. Nung bata ako guys, minsan lang talaga kami makakain ng chicken nuggets. Kasi nga, mahal. Parang pang social lang yung chicken nuggets. Mostly kinakain namin ang hotdog, chorizo. Pero yung mga chicken nuggets, mga mamahalin yun. Bilis na palang gawin. I-froze na din pala ako guys ng pork belly. Magluluto ako ng pinamatisang baboy, lagyan ng petchay. Kasi ilang days na ako guys na hindi nakakain ng kung may petchay na yan. Tawag doon. Madami pa. Kasya pa to. Ng tawag. Nang may sabaw. Kaya nisipan ko. Meron na pala ako dito. Meron pala akong pork belly. Magluluto na ako ngayon mga madam ng beef. Sakit na ng balakang ko. Kanina pa ako guys nakatayo. Isa muna ako. Kumagalaw yung baby ko sa loob. Ang high-fed. Nakapagod ako guys. Next week, madami akong nilutuin lumpia. Kaya, 200 pieces. Ano.
Ganito guys. Dadating na siya at magpipilihan na ako. Mabilis lang kasi mag-grocery kami siguro. Bibili ako ng turkey bacon at another beef para sa lumpia ang gagawin next week. At may baby shower ako sa Sabado sa church. Para sa mga churchmate ko naman. At gagawa ko ng lumpiang Shanghai. Patry ko sa mga foreigner, sa mga American. Pag nagluluto. Hindi na ako nagigisa. Kasi ayaw niya. Nagisa ng onion at saka bawang. Ayaw niya kaya powder na lang nilalagay ko. All my days I worship and adore you. Healing all of my heart. Every cry, you alone satisfy. We will lift your praise again and again. You are high and lifted up. Kaya pala ako ditong taco seasoning. You are high and lifted up. And the soul sings hallelujah to the Lamb, Lamb of God. Majesty, majesty, Jesus, Lamb of God. Majesty, majesty, holy are you, Lord. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And the soul sings hallelujah to the Lamb of God. Feel na feel? Yan yung kagandahan mga madam pag nag-vlog ka. Kasi kahit mag-isa ka lang sa bahay, hindi ka, buringan. Nasanay na ako. Palagi na lang ako dito mapag-isa. Mabuti nga kahapon may day off siya. May day off kahapon kasi Veterans Day. Kaya walang pasok. So, bigisahin ko mabuti. Try ko na kung need ko lang lagyan ng asin. Kasi yung taco seasoning, meron na pala niya lasa. Ayaw niya ng mapait. Or lang. Minsan nga, wala na po siya nilalagay. Pure lang talaga na tawag doon. Beef. Ayan. Try it. Ito naman kanyang lasa. Sarap. No need ng lagyan ng asin. Goods na to. Na lang nalagay ko guys? Onion powder pala. Wala na akong garlic powder. Onion na lang. Para mabango. Mas mabango.
na mga madam yung aking beef na tacos. May tacos seasoning. Ano na pa? Parang Mexican na tong lasa at yung kanyang amoy. Mahilig kasi siya sa Mexican food. Kaya yun yung palagi kong niluluto. Ako naman mamaya, magluluto ako guys ng kinamatisang baboy. Nakita ko sa Facebook. Kaya parang nag-crave ako. Pero ngayon need ko na talaga umupo. Kasi masakit na yung puson ko. Let's go! Magkwentuhan na tayo mga madam. Ayan. Hello, hello. Mag-microphone. Mag-microphone tayo guys. Medyo maingay kanina yung train. At ang ganda ng lightnings dito. Nakaka-fresh. Mag-picture muna ako. And then, ang ingay. Diyos ke. Bala. Kasi nadadating na mamaya yung asawa ko, need ko nang makipagkwentuhan, alas 3 na. So yun mga madam, no? Ang daming nanghihingi sa akin ng foreigner. Or madaming nasasabi na, bigyan mo naman ako ng AFAM. Or bigyan mo ako ng foreigner. Kasi normal naman yan. Kahit ako noon guys, sa isip ko, pag may friend ako na may ganyan, siguro sabihin ko, bigyan mo naman ako. Pero yung totoo pala guys, nung dumating na ako dito, at nung nakilala ko na yung asawa ko, hindi pala madali. So especially ako, nagbablog ako, madaming mga nagme-message sa akin na, may kapatid pa ba yung asawa mo? May ano pa ba? May pamilya pa ba yan na single? Ganyan. Bigay mo na lang sa akin. So para bang parang madali lang ba na ibigay sa'yo yung isang tao? Kasi sa totoo lang guys, hindi yan madali. At ako natatakot din ako na magreto-reto kasi baka may mangyaring masama or baka yung Pilipina or baka yung foreigner may mga record pala na ganyan. Tapos binigay ko, hindi ko naman alam. Siguro, pag close friend ko siguro at kilala ko din yung isang foreigner at yung friend ko, kilala ko din, siguro, yun, pwede yun. At kung naghahanap silang dalawa, pero meron kasing iba na baka may asawa din or may pamilya din, tapos naghahanap ng foreigner, or hindi natin alam yung foreigner meron din dito. Kaya hindi ako basta-basta guys na nagbibigay. Tapos wala naman ako ditong kilala. Sino ba naman yung kilala ko kasi wala naman akong trabaho or ano ba. May friend ngayong asawa ko, pero may mga kasal naman yan sila. Lahat sila married na or may mga girlfriend na. Tapos yun din, kapatid ng asawa ko, pamilyado na din. Kasi dalawa lang naman silang magkakapatid. So yun ba, ang dami nasasabi sa akin, bigyan mo naman ako, mo naman ako ng AFAM dyan. As if ba na para bang ako dito guys, ang produkto ako dito, pabrika ako ng foreigner. Kaya minsan, mga nagme-message sa akin ng ganyan, hindi ko na lang pinapansin. Hindi ko na lang pinapansin guys kasi alam ko naman na hindi ko naman talaga kilala yung tao. Same sa friend ko. Kaya kwento ko guys. May foreigner na naghahanap siya ng Filipina, naghahanap siya ng Filipina na katulad ko daw na maalaga or typical ba na Filipina yung yung parang province type na Filipina, ganyan, parang ganyan yung gusto niya, katulad daw sa akin. So may friend ako guys, close friend ko talaga siya, alam kong mabait yan siya, alam kong mabait yan siya. So yun, pinamessage ko sa kanya, baka mag-click sila. Tapos yung lalaki, bata pa naman, nasa 40 plus, yung friend ko almost same age. I mean, yung itsura, hindi naman guys magkalayo, hindi naman magkalayo. Tapos yung lalaki, naman mabait, tapos may Christian naman siya, kaya naisip ko din na goods, na parang goods din, kasi goods din siya para sa friend ko. Basta seryoso lang, at makikita mo naman yun sa itsura ng isang foreigner. This coming November guys, November 23 yata, magmi-meet up na sila finally. Happy din ako para sa kanila kasi naging tulay din ako sa pagbablog ko. May isang foreigner na gustong makakilala ng isang Filipina na matino, mga ganyan ba. Makikita na sila this November 23, malapit na lang. Next week na.
O, ilang araw na lang guys, mga 2 weeks to go na lang. So, excited na yun siya. Kaya, no, masasabi ko lang sa mga nanghihingi sa akin, hindi ako guys, hindi ako pabrika ng mga foreigner na na magbibigay na lang basta-basta, kasi hindi natin alam. Dapat mag-ingat tayo kasi hindi talaga natin kilala, hindi natin alam pagdating dito sa Amerika ay anong gagawin sa iyo. Tapos baka ako pa yung sisihin, no? Kaya nakakatakot magreto-reto. Siguro pag yan nga sabi ko, pag close ko talaga or kilala ko yung tao, pwede. Pero pag hindi ko kilala guys, natatakot ako. Pero goods naman kasi dito sa friend ko. Depende kasi makikita daw sila, i-meet yung family. As long as i-meet yung family guys, at willing magstay sa lugar niyo, ganyan. Goods yan, huwag kayo mag-meet up na dadalhin ka sa ibang lugar kasi delikado yan. Magdobling ingat. Kasi nga yung mga babae, easy to get na lang sila. Easy to get lang ba na basta foreigner, okay na, mag-meet tayo. Ako, matagal kami nag-meet ang asawa ko kasi kilala ko muna siya ng mabuti. 11 months pa, timing pandemic. So, madami kaming time na magkikilala sa through social media. Kasi hindi pa makapag-travel. So, pasalamat talaga ako na sa 11 months, good siya at consistent yung pag-uusap namin. Hindi siya nagbago. At nakilala pa namin yung isa't isa kahit malayo kami. And then, yun, umuwi siya ng Pilipinas. At second time ng trip niya, kasi 2022, 2 times siyang umuwi ng Pilipinas. And then, pangalawang balik, nagpakasala siya sa akin. Pero yung first guys, getting to know each other lang muna. Wala munang mga kasal-kasal agad. Ayaw ko nun. Sinabihan ko na yan siya. At dapat, pakilala kita muna sa aking family. At dapat willing ka din talaga magstay sa place namin. Kasi, para, kung makikita mo ba na siya, na willing talaga siya, or, yun bang, kahit pihikan yung asawa ko. Pero yung importante, marunong siyang makisama. Makisama ba siya sa family ko, sa friends ko, so yun yung importante din mga madam. Yun lang yan lang yung pag-uusapan natin na ayaw ko ng natatakot akong magreto. Hindi ako basta-basta guys na mibigay. Kasi, yun, delikado na sa sa panahon ngayon. Pero ang ganda talaga, ang ganda ng plants na nabili ko guys. Mag-replant ako nito. Siguro bukas, bibili ako ng soil. Ganda. Kanina nakita ko to sa porch namin sa labas. Natumba. Mabuti nakita ko. Yan, fake yan ng mga flower. Dinesign ko lang, in-order ko lang yan guys, Amazon. Ayan, real plants. So ngayon, magkolekta na ako ng mga real plants. At kahapon, yan yung nabili ko ng yung mga teapot ba? Ginanyan ko yan guys, nilagay ko dyan sa fireplace para design. Ako mahilig na ako ngayon mag-design ng mga jar. Kasi yan yung mga uso dito. Yung mga tao mahilig sila maglagay-lagay ng jar. Plano ko nga next time, magbili ako ng pag makakita ako sa thrift store o mga Goodwill, yung malalaking jar, lalagay ko dito. And then, siguro next week, mag-start na kami mag-decorate ng Christmas tree. Dito lang namin ilagay. I-move namin tong upuan. Tapos, lalagyan ko din to ng mga Christmas na decorations yung fireplace para maganda. At dito na lang din ako guys mag-pictorial ng maternity shoot ko. Kami na lang ng asawa ko, DIY na lang kasi ang mahal. Ang mahal. Nag-inquire ako yung mga DIY nila na photoshoot tag $250, $300 and up. Kaya sabi ko ayun ako na lang yung magpipicture-picture. Meron naman kaming camera. Maganda naman ang quality nito. Dito lang banda. Dito lang sa bahay. So, mag-order lang ako ng mga outfit ko guys sa Shein. Yung asawa ko, orderan ko din siya. Para makatipid. So, makamura na. And especially Christmas baby. Yung baby namin. Kaya, yung motif namin, Christmas na lang din. Sa Christmas tree. Nakasuot ng Christmas na attire. Yun lang. Para makatipid at wais. Kasi mahal-mahal ngayon guys. Dapat mag-save tayo ng pera. Kasi ang hirap kumita ng pera. Yun lang. Hintayin ko yung asawa ko na dumating na siya ng bahay. Kasi na ngayon? 3:05. Mamaya andito na siya guys. Asawa ko guys, narating na siya.
excited na naman ako. I miss you. So much. I already made your food. What should we make? Ground beef. And I'm going to put... I'm gonna make burrito. Okay. Say hi. Hello. Burritos? Yeah, we're gonna go to grocery. I'm gonna buy turkey. I know you're tired. And then some sandwich for your sandwich. You don't have sandwich for tomorrow, so I need to buy some. I already made. Just saw it in here. Huh? You can just use that turkey. There's We turkey have- right here. Where? Right here. I already made. It's only one piece. There's turkey right here too. It's not enough. There's only one piece. I don't know where it is. Um. I'm tired. Hello. You tired, babes? We're not gonna go. I already made your son's chicken nuggets homemade. Did you? Yeah, it's a dinosaur. Cool. I put it in a freezer for now. Okay. Okay. Mga madam, kakadating ko lang ng bahay. Galing kami ng grocery. So, nagbili lang ako ng konting pagkain. Ito lang, saging. Saging kasi araw-araw ko guys kumakain ng saging. At yung stepson ko, saging din palagi kinakain niya. And then, turkey, oven roasted turkey breast. Para to bukas sa sandwich, gagawin ko yan mamaya. Then, bumili ako ng petchay. Petchay. This one. Petchay, Chinese petchay na tawag. Tama. Fresh na fresh. And then, kamatis. Isang pirasong kamatis lang kasi hindi talaga ako guys kumakain ng kamatis. So, isang piraso lang kasi gagawin ko lang to panggisa sa lulutuin ko na tawag ng pagkain na yun. Kinamatisang baboy. So, ito yung aking na-defroze ko na. Ayan lang. Yung pork belly. So, ano ko lang yan guys siguro. Ilalagay ko yan sa pressure cooker para mas mabilis siyang makakalimutan na talaga ako para mabilis siyang malambot. Pero igigisa ko muna.